Hello mga Lods, tuloy tayo ngayon. Pumili muna tayo ngayon, pumili. So, dalawang magkaibigan uli. Di bali, kwentuhan lang sila. So, dumating yung kaibigan niya habang siya ay nagmuni-muni. Ito palang buhay sa mundo. Oh. Maintindihan natin ang malalim. Dumating ka ng kaibigan. Ay Lods, nandiyan ka pala. Buti na dito ka. Kwentuhan na tayo. Para maintindihan natin yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Ano yan, Lord? Siyempre, ikaw magbukas ng topic sa kwento natin. Ano bang magandang topic sa ikikwento natin? Yung mali, tayo ba? Malibang tayo. Malingaw ta sa Bisaya. Malibang ba? Sige, buang. Grabe ka naman. Bakit buang? Kasi, yung nyug kasi may buang eh. Tao pa kaya. Diba? Sa bagay, sige. Ganda yan. Medyo maraming topic yan. Yung buang. Diba sa nyug, alam natin, no? May bunga minsan. Pag inaalog mo, walang tubig. Pero pag biniak mo, may laman. So, ano siya? Buang pa rin. Kasi walang tubig, pero mapakinabangan. May laman. Yung isa naman ng buang na nyug, maalog mo, pag biniak mo, sobrang baho. Hindi mapakinabangan, di buang pa rin, no? Dalawang buang na. Yung pangatlong nyug, walang tubig. Pag sinisino mo, inuyog mo, o inuyog mo, walang tubig. Pag biniyak, walang tubig, walang laman. Hindi mapakinabangan yung buang. Sa isip, kasi pagkain ang hinahanap mo. Pero sa totoo lang, maraming pakinabang yung walang tubig at walang laman na makakain. Kasi maraming kagamitan yan. Pwede mong gawing bao, lampaso ba sa Bisaya, ubay no? O lusa. Grabe naman yung utak mo eh. Yung naman obserban natin sa bundok. Pag nanguha tayo ng kahoy, di ba? Paggutom na minsan. Oo, syempre. So, kailangan ay pag-usapan natin yung buang sa... Sige mga Lods. Tanong ako sa iyo mga Lods. Tanong ako sa iyo Lods. Yung halimbawa ikaw nangarap ka ng billboard, ano kayang tingin sa iyo ng tao pag pumunta ka doon sa billboard ng malaki, tapos kausapin mo, tapos dami nakatingin sa iyo na tao, sabi, "Uy, baliw!" Tapos nag-usap sila dalawa. yung lalaki lang nagipag-usap, di ba? Tawagin kang baliw. So, yun yung example. So, paano natin ma-describe yung totoong buang o baliw? Para sa akin kasi, pag tumawa ka lang sa kalokohan, buang ka na. Yun nga lang, sa Bisaya, maraming term na buang. May buang na kuwaglingig. Hindi ko alam anong ibig sabihin sa Tagalog. May buang na balangguno. May buang na as in, buang talaga. May buang na medyo matino pa. May buang na tala-tala. So lahat yan, mga abnormal yan. Basta pag tumawa ka sa kalokohan, Lods, buang ka talaga niyan. Yun nga lang, nasa lugar yung pagtawa niyo kasi kaibigan kayo. Pero as considered as buang. Buang talaga yan. Sa Bible, Lods, kung i-Bible mo yan, lahat naman tao buang. Yung Romans chapter 3 verse 23, Romans chapter 3 verse 10, sabi doon na
No one is righteous. No, not one. Ibig sabihin yan, mga buang lahat ng mga tao niyan. Diba? Iba klase yung background natin, Lods, ha? Yung background natin, biogesic. Ayan. So, nasaan na tayo, Lods? Romans chapter 3 verse 10. So, lahat ng tao considered as buang. Pero, nasa lugar yung kanilang kabuangan. So, ang lawak, Lods, pag salitang buang, kasi minsan, pag may na-encountered ka na mag-isa lang, tapos tumatawa. Pag tinanong mo, ba't ka tumatawa? Hindi sumasagot. Ay, sabihin nila sa'yo, ay, huwag na isipin yan. Ano isipin ng isa? Buang tao to. Kaya para sa akin, mga Lods, hindi talaga pwede magsama yung matino tsaka yung buang. Kasi, halimbawa, tiningnan mo, na-encounter mo yung isa. Lagi na lang ganun, tumatawa na mag-isa. Buang yan eh. Siyempre, halimbawa, mag-asawa, no? Karamihan siguro yan, nangyayari sa mag-asawa. Pag tiningnan mo yung isa, at laging tumatawa yan. Pag tinanong mo, hindi na masagutin. Ano isipin ng matino? Hindi ko to pwede samahan habang buhay kasi buang eh. Tumatawa mag-isa. Kung may mga mag-asawa dyan, tapos yung pamilya alam na buang yung kanilang kapatid, kasi tumatawa mag-isa, problema yan. Hindi talaga pwede magsama yung matino at saka buang. Maliban lang kung honest, bakit tumatawa? Sabihin mo sa partner, ito, ganun. Hindi pwede pang magtiwala, pwede pa kayo magsama habang buhay. Pero kung how many times na kayo nagsama, ano ba? More than 10 years na, o 7 years, o 5 years. Tapos yun ang napapansin mo every month, every year. Hindi sumasagot pag tinatanong mo, pag tumatawa. Buang yun. Hindi pwede magsama yung buang. Tama ka, Lods. Hindi pwede magsama yung mga buang at matino. Kasi kawawa yung matino, mahawaan yung buang. Mahawaan ang pagkabuang. Karamihan kasi sa ganyan, mga Lods, yung tumatawa na wala sa hulog. May mga tinatago yan sa kanilang mga sarili na hidden agenda ba, kaya tumatawa na lang. Yung partner naman nilang matino, buang pala itong tao to. Kaya hindi talaga pwede magsama yung matino at buang. Tandaan niyo yan, ha. Pag may mga asawa kayong, halimbawa, tumatawa, ilang beses tumatawa, pag tinanong mo, hindi sumasagot, ano isipin mo kung ikaw matinong buang? Buang pala itong asawa ko. Kaya hindi pwede magsama habang buhay. Kasi buang eh. Maraming nangyari yan sa mga marriage life. Lalo na sa mga hindi marriage life, kami. Pupunta sa dagat, standby. Maya-maya, tawa-tawa. Tinignan ng maraming buwang gusto araw. Ayun, no? Tawa na yung buwang. Tama yan, Lods. Na-experience natin yan sa probinsya. Diba? Tawa-tawa lang ang isa. Lalo na sa Cebu. Ang dami. Diyan sa Tipadilla. Nako, ang daming buwang dyan. Lakad. Maya-maya, ikot. Yung hindi naman nakakalam, parang normal lang kasi huminto eh. Tapos, umikot, tumingin sa langit. Tapos, gagawin, uy! Di yung normal naman kasi bago lang nakita. Pero ibang mga tao, alam na, buang yan. Patingin din yung normal na tao. Nagulat din. Di, lakad uli. Maya-maya, ikot na naman. Uy! Di nagulat naman yung normal. Sabi na normal. Buang, wala
Ang daming buwang. So, maraming buwang mga lods. Sa Bible, hindi pa size yung buwang, diba? Kasi mga inalihan ng demonyo yan. Mark chapter 5, verse 1 until verse 20. So, yun po mga lods. Sa tao kasi, lalo na yung mga high standard people. Yung mga babae, halimbawa, sa mga babae, high standard. Bago nila magiging partner yan, i-background check ko, no? Yes or no? Sa kakapili, napilian yung abnormal. Ang daming matinong dumaan. Ang analysis niya, evaluation is normal to. Kasi siya pala abnormal. Karamihan yan. Mali din yung mga standard teaching ng patungkol sa security. Bunga kasi ng kahirapan yan mga lods. Yung mga babae nag-iisip ng ganon na high standard kasi may tsura nga naman, maganda. Hindi may iwasan talaga yan mga lods sa mga babae kasi briefing na yan ng mga magulang. Kasi high class, high standard. Tapos maganda yung mind setting, prosperous. Hanapin talaga nila yung compatible, qualified. Pero ganun pa rin mga lods, hindi pa rin perfect, diba? Tingnan mo yung bagong balita. Mga lods, no? Yung balitaan natin binugbog na vlogger na babae. Sweet-sweet nila, tapos maya-maya binugbog yung babae, diba? Kawawa. Buwang. Mali pa rin yung expectation. Sa problema kasi, walang taong matino dyan. Yung problema, pag-uusapan. Lalo na pag money talks na to, ang daming buwang dyan. Money talks. Daming buwang dyan. May mga tao kasi, mga lods na one day millionaire. Pag sinabing one day millionaire, makatanggap ng 100,000. Hindi maabuti ng isang linggo yan. Ubus. Kaya, one day millionaire. So, i-consider mo na yun talaga attitude niya, karakter niya, o klaseng utak. Sa ibang tao, buang talaga. So, yun po mga lods. Pagdating sa subject na or lesson or learning points na salitang buang, maraming mga lods. Blessing lang sa mga nagpapaunawa ng Word of God. Kasi yung iba, matino, yung iba rin naman hindi. Buang pa rin. Pagdating sa salita ng Diyos, daming buwang. Ano, Lord, tama? Siyempre, makinig lang kasi Lord siya. Kasi, dami nung alam eh. Ikaw na ba alam mo? Ay, ang daming buwang. Yung magkanta-kanta ka nga lang ng na against sa mga maraming magalit sa yung buwang. Diba? Kaya yung mga kalokohan lang, tumatawa din sa mga buwang. Ang daming buwang. O saan ba natin susundin mga lods? Siyempre, doon tayo sa matinong buwang. Sinabi mo kasi Lord na lahat ng tao buwang. Oh, Romans chapter 3 verse 2. Pero kung Biblia din natin pag-usapan, siguro ang matitinong tao lang yung mga ginamit ng Diyos, hindi buwang. Umpisa natin sa Revelation. Yung matitinong tao dyan na hindi buwang, yung sinasabi kong buoyancy, yung boy na susupot lamang. May reference yan sa Old Testament. 2 books ang reference niyan, yung buoyancy. Hindi ko sasabihin dito saan matagpuan yan kasi alam mo na ang daming buwang na aso at buwang na baboy. Nakakita ka naman ng buwang na aso at buwang na baboy. Iurakan ka pag pinaalam mo sa kanila. Buwang yun. Hindi susunod sa yun. Buwang yun. Ang daming buwang puntang sa impyerno. Kaya yung mga buoyancy spirit ay hindi buwang yan. Matitinaw yan. Kasi sumusunod sila sa plano na. Yun lang. O, totoo. Totoo. Daming reference sa Bible yan. Yung totoong sumunod talaga sa Diyos.
Sa plano ng Diyos, lalo na sa panahon natin yun. Yung magtayo ng kaharian. Huwag mong sabihin buang ng Diyos. Tingnan mo si Noah. Inutusan ng Diyos magtayo ng arka doon sa bundok. Ararat ba yun? O doon lang natagpuan yung barko. Yung arka nila yung sinakyan. Diba? Inutusan ng Diyos na magtayo ka ng arka dyan sa bundok. Anong istorya? Kung istorya ikwento mo yan, pinagtawanan talaga siya ng mga tao. Buang to si Moses, si Noah. Wala namang tubig sa bundok. Ba't nagtayo siya ng malaking barko dyan o arka? Sa atin ngayon, luxury liner ba na nakatayo sa bundok? Halimbawa lang yun, meron yan sa ibang part ng continents. So anong tawag ng tao? Buang itong taong to, si Noah. Dumating na yung time na mag-judgment na. Lahat ng buang, halos lahat talaga ng buang namatay. Kasi pinagtawanan din yung isang buang na inutusan ng Diyos na hindi naman buang. Ayos yung advertisement natin. Instead na comedy. Mag-ariel ka muna. Yung mga naglalaba dyan, mag-ariel ka daw muna. Imposible. Okay? So, yun po mga Lods. Pagdating sa salitang buang, maraming buang. So, sa atin na lang ang pag-uunawa. Hindi pwedeng, siyempre, ikaw na ginamit ng Diyos. Kilala mo yung sinong mapagkatiwalaan. At saka yung mga, halimbawa, mga buang, dadalhin ka sa kanilang kaisipan para sabihin silang pagbigyan ng kalaman ng Diyos. So, yun po mga Lods, unawain natin yung salitang buang. Maraming buang sa Bible.